Update po tayo mga kababoy sa aking inahin. 107 days na po ang kanyang tiyan sa ngayon at sa susunod na linggo po ay manganganak na siya. So, yung due date niya po ay November 15, pero mag-assume po ako mga kababoy na mag +1 kasi nga po gabi po to siya na EI. Kaya assuming po na mag +1 po ako, abot siya ng November 16. So, ngayon po ay nagbibigay po tayo ng tanghalian sa kanya kasama po itong ating mga native chicken na alaga. At bago po ako nagpapakain, talagang pinapaliguan ko muna yung aking inahin. At sinisiguro ko pong laging basa po yung kanyang sahig dahil po sobrang init po ng panahon sa ngayon. At ngayon po ay ganun pa rin po yung pakain ko sa aking inahin. 2 kilo pa rin at naka-mix feeding po tayo mga kababoy. At first time ko pong mag-dry po ng mix feeding sa ating inahin dahil simula po nung biik na inalagaan ko po siya hanggang sa maging inahin, talagang naka-pure feeds po tayo. Ito po ay dahil iniwasan ko po yung paglaki ng mga biik sa tiyan ng ating inahin. Katulad po nung second parity niya po na 5 piraso lang yung anak niya at sobrang laki po. At ang nangyari ay meron pong 3 hours na interval bago lumabas po yung pangatlong biik. So, based on my own experience po mga kababoy, ay talagang nakakaiyak po pag ganun po yung mangyayari sa ating inahin. Kasi ito po ay naka-backyard po tayo. Hindi po ako marunong sa mga gamot-gamot, di katulad nung mga naka-farm na meron po talaga silang naka-ready na mga pang-inject, yung yung mga tawag sa mga gamot na yon. Pero dito po sa aking inahin, hindi po tayo nag-i-inject kahit po pag bago po siya maglibor. Powder lang po talaga yung papainom natin sa kanya, isabay po sa pagkain. Kahit po hanggang sa mga anak siya, gamit lang po natin yung amoxil at saka yung meron pa yung isa. So, sa susunod na videos po natin po yun mga kababoy, yung mga gamit po natin na mga gamot na powder lang po. So, ngayon po mga kababoy, ikukumpara po natin kung lumaki na po ba yung tiyan ng ating inahin. Base po sa mga previous natin na mga picture, yung 88 days, hindi pa po yan nakalactating, kaya medyo pa po yung dodo ng tiyan at tiyan ng ating inahin. At dito sa 103 days po, ayan, unti-unti na pong nag-umpisa na po na magkaroon ng gatas yung ating inahin. At sa ngayon po ay 107 days. Yan, tingnan nyo po yung nipple niya. Para na po siyang yung bibiron po ng mga sanggol. Sa ngayon po ay talagang maingat ako mga kababoy. Hanggat maaari, hindi po ako nag-uutos na iba po yung magpakain sa aking inahin. Kung pwede po ako lang talaga po mga kababoy para makontrol ko po talaga yung kain niya sa dami po ng pakain at dami ng tubig. At araw-araw ko rin po chine-check yung galaw ng mga biik, left and right na nakahiga yung ating inahin. Chine-check ko po talaga, kinakapak ko po talaga mga kababoy para maiwasan po talaga natin yung mga problema. Baka po pagdating ng panahon ay kasi meron pong nangyari dito sa amin, napatay po lahat yung biik at sinasabi po nila dahil po daw sa lindol. Dahil sunod-sunod yung malalakas na lindol sa lugar po namin. So wala naman pong mawawala mga kababoy. Basta importante po, gumagalaw po yung mga biik ng ating inahin sa ngayon. So yun na po yung update. Happy farming po sa lahat!